Okay, bakit ganito mangyayari? Ano? Pagka may seminar dito, may mga bago, katulad si Jonathan. Unang ano niya, first seminar niya dito sa atin. So kayo naman mga datihan na, bakit kailangan pwedeng pagsabayin? Because, isa pa, refresher. Ikalawa, yung idea ninyo, experience ninyo, makakatulong ng malaki para dun sa mga concerns na hindi natin mabigyan ng sagot. Mas maganda ngayon, every service na ma-encounter ninyo, i-relay ninyo, BM, bakit ganito po yung nangyari sa ganito? Kasi meron tayong application na ngayon kung paano natin ipaliwanag. At ito namang mga bagong mga agents na ito, wala naman tayong tinatago sa kanila kung ano talaga yung issue, sasagutin lang natin. Pero ulitin ko lang, kumbaga, squared lang tayo. Kung ano yung nasa kontrata, yun lang yung ino-offer natin. Yung halimbawa, nagbigay tayo ng chairs, ng table. Kumbaga, ano na yun, mga bonus na lang, mga extra, pero talaga, kung may available lang, sige, why not? Bigyan natin. Pero kung wala, huwag nating hanapin at huwag magalit ang family sa atin dahil hindi tayo nag-provide ng chairs, table, and tents. Because wala naman po yun. Bakit? Unang sagot nga, Leonard Puneraria. Ikalawang sagot, sa halip na magbigay po tayo ng tables and chairs at saka mga lechon, anong binibigay natin? Ano yung mas magandang bagay na ibinibigay natin? Hindi pa yan. Kasi pag sinabi mong tables and chairs, it costs money. Diba? Ibig sabihin maglalabas ang family nung namatayan. Diba? Hindi mo pwedeng pahiram nga muna ng table ko, pahiram nga muna ng tent. Diba? Bago i-deliver yung napakagandang tent, umugot mo na ng pera, yung namatayan, pabayaran muna. Diba? So, sa St. Peter, hindi po tayo nagbigay ng lechon, walang tent, walang table, kung standard package. Pero kung upgraded na yan, halimbawa, ang kinuha mong package is yung simple lang, let's say Dorothy, let's say Francis or George. Wala talaga po yan. Ang nangyayari yung iba nag-upgrade. Halimbawa, ang plan is George. Yun yung meron ka ng flyers ng George, diba? That is the 550. Basic yun. Pag hindi ka member ni St. Peter, ang babayaran mo ay 60,000, diba? Kung na-member ka na, inaabot lang yun ng 33,000 kung naka-monthly. Tandaan natin, ang contract price ng George, for example, ay 29,000 lang naman talaga. Isang argument dyan, bakit po, nung kwenta namin, inabot po ako ng 33,000. Ano ba, nung namatay na. Nung pinakuha mo, sabi mo 29 lang, yung nasa flyers mo. 550 monthly. Tama naman, di ba, 550. Pero, we have different modes of payment. Ay, Arlene, dito ka, kailangan kita dito. Oh, blessing ng in disguise sa talagang nakaabot ka pa rin. So ito kasi, sharing experience din lang bago kasi nating agent. So nangyari, may service yan nung isang araw. Siyempre, umupo na kaya sa training, pero siguro pag tinig, lampas dun sa kabila. So nangyari, after a week lang yata, nagkaroon ng patay. Nung nagkaroon ng patay, litong-lito siya ngayon. Ano ba ang kasama sa package nito? So, text siya sa chapel natin. Bakit ganito ang service ng, for example, Tracy Chapel? Wala pong tent, wala pong wala pong upuan, wala pong table. Tingin ninyo, tama yung sinabi niya? Mali, di ba? Kasi nga kaya tayo nag-training. Nag-expect tuloy yung family. Lalo mo tuloy yung emotion ng mga tao na sa halip na hindi hinahanap yung mga tables and chairs, pinag-usapan niyo pa. Because we will explain that. Bilis na. Ilasahan nila yung chairs. Stian, passes mo muna yan para mabilis yan makaupo dito. Balikan mo yan, hindi ka. Okay. So yun, ito yung practical issue muna. Katulad nung nangyari sa'yo, di ba nagkaroon ng service. Pero one time, nung bago ka dito, sabi ko, upo ka na rin, may konting orientation na rin ako dito, di ba? Pero nangyari dapat talaga, pag seminar na ganito, makinig kayo. Kasi pag hindi kayo nakinig, darating ang time na wala si BM, natutulog na si BM. 10 oras ng gabi, biglang may patay kayo. Pupunta sa chapel, wala kang choice. Halimbawa, kumpare ninyo, best friend ninyong namatayan. Natural, pupunta kayo, magmamagandang loob kayo na magparamdam. Paano kung wala kayo, hindi nyo in-absorb yun sa training, hindi mo naintindihan na the package pala is wala palang tent, walang table, walang chairs. Kumbaga, basic lang talaga. Ang kasama lang natin
yung casket, yung ataon, natural, yung paglalagyan, ano pa, cortina, ano pa, yung mga chandelier, yung mga ilaw, pero ang kandila, hindi rin, di ba? Walang kandila, pero may lalagyan ng kandila. So, ibig sabihin, ang bibili ng kandila, either na yung family or yung agent, kasi minsan, ang agent naman, may TA naman tayo doon, kumbaga, magandang relasyon natin sa kanila, nagpo-provide tayo ng candle, magkano lang yun, 100 plus lang yata yung candle. Pero, ang basic na scenario dapat alam mo, casket, kasama sa package siya. Yung cortina, yung carpet sa baba, yung isang set ng bulaklak na nakalagay doon. Tapos karo, yung embalming, yung paggagamot para ma-preserve yung body. Dahil ang viewing natin, 9 na araw po sa bahay, 4 na araw po sa chapel. Pag sa bahay, isa-set up natin lahat ng aparatus na yan, yung equipments natin, good for 9 days. Libre yun. Pero ang kuryente, dapat alam nyo rin, ang kuryente hindi sagot ng St. Peter. Ang magbabayad ng kuryente, yung may-ari ng bahay. Natural. Kasi 9 na araw naman yun. Sa chapel naman, libre lahat. Air condition, yung setup niya, okay? Pero 4 na araw lang. Kung beyond 4 days, mag-extend, dagdag po tayo ng bayad. Okay, yun po ang kasama sa package natin. Sir, ibig sabihin yung target kasama? Yes, kasama na rin ang Parang tarpaulin. libo na nilalagay mo Oh, pero ganito lang ha, buksan natin ang isip natin, maging practical tayo. Dito sa Cavite, Metro Manila, nasa sentro tayo. Meron kasing gumagawa ng tarpaulin sa kalakalapit natin. Pero pag dumating ang service sa probinsya, malamang wala pong, like Davao. Merong lugar doon, in Visayas, may na-servicean doon, wala po talagang pagawaan ng tarpaulin na agad-agad napupuha. So meron tayong ginagawang remedy dyan. Sa halip na tarpaulin, bulaklak din ang ibibigay natin. No, napapalitan ng item. Pero dito sa atin, sa gitna, sa sentro, walang problema. Nandyan ang tarpaulin, nandyan ang printing. Kaya dapat, pag sinabing customer service, yung karapat-dapat na serbisyong ibibigay natin, yung maging responsible tayo sa ating mga sinasabi. Dahil ang sinasabi ng agent, yun ang pinapaniwalaan ng families, ay kung mali-mali ang information mo, ang mangyayari no, misrepresentation ang tawag. Ibig sabihin na mali kami ng pag-iisip kasi ikaw naman agent, ito sinabi mo sa akin. Dapat in-educate mo kami ng tama. Kaya ang dami minsan, pumirma ng kontrata, pagdating nung ano na nila yung mga claims nila, yung mga benefits nila, sasabihin, hindi ko naman alam na hindi pa pala pwedeng ipagamit. Yun, isa pa. Kinuha yung pre-need plan. Pag sinabing pre-need plan, di ba? Kumuha ng plano na gagamitin sa future pa, di ba? From real estate, sabi nyo naman, pre-selling, di ba? Bare pa yon, di ba? Bare pa talaga. Kumbaga lupa pang ganun-ganun pa, dabubuldoserin pa yan, di ba? Pero may mga sukat na kayo. Pwede na kayo magbenta kasi alam niyo kung anong sukat nun. So nagbenta na, wala pang bahay, wala pang development. Ang tawag ay pre-selling. Ikaw naman, Miss Arlene, ano naman ang tawag doon sa'yo? Yung binenta mo na hindi ginamit. Ayun yung pinapaliwanag ko kanina yung sa real estate. Anong explanation ko sa real estate kanina? Pag sinabing pre-selling, anong ibig sabihin? Yan, di ka kasi nakikinig kanina. Kasi talagang para sa'yo to. Yung, di ba kumuha ng plan sa'yo? Di ba kumuha ng plan yung namatay? Yung binenta mo doon, yun yung pre-need na sinasabi ko. Pre-need gagamitin sa future. O nakakuha, nakapirma, sitwasyon. Anong buwan pumirma? March, di ba? Ikaw ang nakapangalan, ikaw ba talaga nagbenta doon? Okay, so March yun. Parang March... 30, March 30. Okay, March 30 kumuha. Okay, kumuha ng isang plan. Anong pangalan ng plan? George. So ito na yung pinag-uusapan natin, 550. Kumuha ng March 30. Alam niyo po ba na pag bagong kuha yung plan sa pre-need, yan po ay kailangan palipasin muna natin ng 30 days bago po ito magamit. Kung ang gagamit po ay non-insurable person at natural cause ang ikakamatay. Okay? Naintindihan po natin. Pumirma. Senior citizen yung pumirma, non-insurable. March 30. Kung yun pong taong yun ay mamamatay sa sakit, ibig sabihin, hindi magagamit ang plan kung hindi pa lilipas ang 30 days. Kopya po. At hindi rin po pwede, halimbawa, namatay ang lolo nun, nung kumuha ng plan.
Kung senior na, wala nang lolo, di ba? O, sabihin natin, kapatid nun. Kapatid. Dalawa silang senior na magkapatid. Ito kumuha no March 30. Lolo na, senior na rin. Supposed to be, siya dapat ang gagamit nito. Nauna yung kapatid niya. Namatay, senior din to. Ang tawag dun, ipapagamit dapat, i-assign yung plan. Ang mangyayari po niyan, hindi pa rin po natin pwedeng ipagamit o i-assign ang plan. Bakit? Hindi pa rin po lumampas na 30 days. Okay po. Kopya. So, pag pumirma ng plan, kausap nyo, ipapaliwanag agad natin na, ma'am, ngayon po yung date ng effectivity ha, kasi ngayon po kayo nagbayad, di ba? Niresibuhan ninyo. Ma'am, i-emphasize ko lang po sa inyo, paintindi ko po sa inyo, ma'am, ngayon po ay March 30. Yung plano po natin, hindi po pwedeng magamit pa hanggat hindi po, o magamit o ipagamit hanggat hindi pa po lumalampas ang 30 days. Dapat mabaan ang buhay niyo. Kaya dapat pigilin yung kamantayan, di ba? Okay, kaya lang minsan wala tayong control doon. Pero agent, dapat sharp talaga ang memory ninyo na unahan nyo kasi may isang officer pa. Isa rin sa management, mga kasamahan namin. Ang tindi nung nagbenta ng plan. Hindi ko na pangalanan. Nakapagbenta siya ng plan. Spot cash. Tapos medyo mahal pa yung plan. Parang St. John. Di ba? 110. Nagbentahan, binayaran na agad. Spot cash. Iniresibuhan na. Natural, may commission din. Yung commission, kumita na. 7,920, di ba? Ang problema, itong dinidiscuss natin ngayon, na pagpapaalaala na dapat po ay lumipas muna ang 30 days bago po magamit. Yun po ang hindi na pag-usapan. So, ano nangyari ngayon? Di ang ganda ng selling ninyo, di ba? Bilib na bilib siya, galing mong paliwanag yung actual scenario, biglang namatay after 2 weeks. Wala pang 30 days. Wala ka namang pinaliwanag sa akin na hindi ko pwedeng gamitin. Nagbayad ako sa inyo ng 110,000. Less 10% ay spot cash yan. Di nakatipid pa ng 11,000, di ba? From 110. Sige, bayad na siya. Bayad na. Bayad na talaga. So, ibig sabihin may serbisyo na. Ang problema, nung namatay, bakit sinasabi mo ngayon ng chapel na hindi ko pwedeng gamitin yung plano? Hindi ba away yun? Talagang away. So ngayon, dahil hindi mo pinaliwanag sa akin at ayaw mong bigyan ng serbisyo yung lolo ko na kinuhanan ko ng plano na namatay na after 2 weeks, isusumbong kita sa head office nyo. Diba? Magsasumbong ako sa pinakamataas ninyo. Bakit ganyan ang ginawa nyo sa akin? So, definitely, customer service tayo. Kung ikaw talaga nagkamali niyan, ikaw po magbabayad niyan. Di ba? Di ba? Siyempre, kailangan may magbayad. Hindi po kasalanan ng kliyente mo yun. Ikaw ang may kasalanan kasi hindi mo sinabi sa akin na yun palang inilabas kong pera na 100,000. Hindi ba alam? Hindi pala magagamit yung serbisyo. Di ba? O ano mangyayari? Matapang. Halimbawa, anak, pulis, o militar. Hindi pwede, bigay nyo yung service na yan. Di ba? Bigay nyo yan. Di gagawa ng paraan, bibigyan ng chapel ngayon. Pag binigay nyo na service at hindi itong plinit na ito ang ginamit, ang presyo po ng St. John na binayaran niya lang ng 99,000 dahil may discount nga na 11,000, di ba? 110 dapat, less 11,000, di 99. Yung binayaran niya, hindi po magagamit, di ba? Bibigyan ngayon ng isang St. John na package ng chapel. Magkano kaya ang dapat bayaran doon? Alam niyo? Yung mga dating din. Ito, idea lang ha. Kung 110 ito doon sa ating binebenta sa pre-need, walang patay, bentahan lang, di ba? Ito po ay, aabot ito po ng mga 160. Just tama ba? 160? Yung St. John at need. Something, di ba? Mas mataas pa. Pagpalagay mo na lang 180. Kasi ang presyo po ng athlete nandun talaga sa chapel natin. Hindi na po katatas-pulong hindi na po kasali sa pagbabayaran ang life plan. Ang nagre-resibo po nito ay chapel na kasi ito po ay athlete na. Di ba? Dapat ganun yung mangyayari sa'yo, Arlene. Bibigyan nila ng package, pero sa halip na 33,000 ang babayaran, hindi 33 ang babayaran niya. 62, di ba? Ililes lang yung senior. Nakita nyo kung gano'ng laki ng diferensya? Ang magbabayad po yung agent pag hindi po kayo nag-intindi ng seminar natin. Babayaran po ng 180,000.
Nangyari po, in reality, ano pa yun ha? Manager din yun. Charge sa kanya. Commission deduction. Sir, Ang commission niya, 7,980 lang. Pagka ganito po, may 10% tayo dito. Pag at need ha, walang plano, directed sa chapel, ikaw nag-assess. Meron ka ng 18,000 na commission. 10% eh. Diba? Isa pa, ang pagkuha ng commission. Halimbawa, di ba dalawang klaseng serbisyo? Isang at need, isang pre-need. Kung pre-need yan, depende ko anong mode. Kung monthly yan, 12 beses kang tatanggap sa monthly payment. Kung annual, isang beses kang tatanggap dahil isang taon lang naman ang Arlene, makinig ka. Sa iyo to, sa iyo to. Sir, di ba hindi nagamit yung 110,000? Saan na po napunta yan ngayon? Yung plano. Yung plan? Ah, Pwede lipat? Ito na ang tinatawag natin ngayon, magandang tanong yan. Yan ang tinatawag natin na unrendered service. Unrendered, isang serbisyong hindi napakinabangan. So may tawag tayo dun ha, hindi lang basta nangyari yun. Serbisyo na dapat ginamit ng tao, kaso namatay kasi hindi pa lumipas ang 30 days, ang tawag na natin ay unrendered service. Pwede ko i-refund. Pwedeng dalawang option. Tawagin mo, bigyan muna natin ng pangalan. Ito yung sinasabi natin na pwede i-claim yung unrendered service benefits. Isang serbisyong hindi naibigay pero dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Pwedeng kunin ng cash according to yung value. Cash surrender value, parang ganun ano. Iko-convert sa cash yung serbisyo. Pero ito po, hindi po 100% na ninyong makukuha. Choice, 70% lang po ang, kung 100,000 yun, 70,000 na lang po makukuha. That is 70%. pag, kunwari po, di ba po may titlan po sila, nalibayad na po. Tapos, di ba po gagamitin nila. Tapos, hindi po nila nagustuhan yung service. Na may pinakagustuhan dahil magiging yung plan na po na gano'n. Hindi po nila nagustuhan, hindi po nila ginamit. Sa iyo po sila kumuha. Yun po yung pumapasok po doon, pwede po nila makuha Yes. yung 70%. Yes. Refundable. Yes. Eh, so yun po pala sinasabi ng isang client doon. Kaya nga, ang ganda, di ba? Pinagbigyan mo kasi ako ng seminar. Masasagot mo na sila ngayon. At kumbaga, i-ano natin na ako bilang SA2, bilang agent, naiintindihan ko lahat. Hindi ko kailangan maging manager para maintindihan ko. Kasi very basic ito. Di ba? Kailangan lahat kayo clever pag dumating. Dahil hindi natin paglalaruan yung emosyon ng mga taong namatayan. Di ba? Di ba pag namatayan, ang lungkot, ay medyo sarado ang mga isip, di ba? Maikli ang pasensya niyan. Huwag ka pamali-mali dahil talaga katulad, di ba? Hindi ka tinigilan, text ng text. Hanggang ngayon, sir. Hindi naman tarpaulin na nangyayari issue. Oh. So yung kahapon ha, minsan pag may problemang ganyan, cool, kalma lang muna kayo. Hayaan nyo muna na alamin namin kung ano. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi ka na sumasagot kagabi. Sir, open ko yung cellphone ko. Meron, Yung test pa nga ako. may text pa ako sa'yo, nakasave dito sa sent items, so walang reply. Yung kung meron po yung middle initial. Hindi middle initial, yung sinabi mo na hindi pa nahatid yung patay ko. So kinontak kita doon, alam mo, minsan, bago tayo tumaas ng emosyon natin, bago tayo magalit, intindihin natin. Kasi katulad nun, syempre, kung inunahan ko ng galit, nagalit din ako sa chapel kagabi. Kung nagalit na agad ako, hindi ko na naintindihan. Kaya pala nagtagal kahapon, totoo. Embalming daw po. Ganito kasi ang senaryo, pinick up ng mga 4, past 4 ng umaga, ang patay. Hindi Ano? po, 2:30 po pinick up yun. Nandun po ako eh. O 2:30, so whatever. Madaling araw na, sabihin natin. Pinick up na madaling araw. Alas 5 na ng kinabukasan, di pa nahatid yung patay. Bakit? Abnormal yun, di ba? Ngayon kasi, ang protocol naman dyan, bago po i-embalm yan, lalo kung sa bahay namatay, meron po talaga tayo, ang Cavite talaga, 9 hours. Hindi, bago yan gilitan ng ano, hindi bago umpisahan yung ano niya, hindi po agad-agad yun. So, ibig sabihin, minsan ginagawa nila 6 hours, pero ang ano talaga, yung dito nakausap ko yung isang ano din, isang franchisee natin. Ang ginagawa 6 hours, pero ang required talaga ng Cavite, 9 na oras bago natin i-embalm. Kasi minsan may mga dineclare lang na patay na hindi pa talagang patay, nabubuhay pa. Diba? So for safety reason din yun kung bakit. Pero yung 6 hours, ina-allowed na nila yun. Pero the most talaga, 9 na oras bago niya yun. Naka-standby siya ng siyam na oras sa... Kumbaga para ano. Pero kung talaga namang, halimbawa may mga ano na okay na rin sa family, i-embalm na yun, i-embalm na rin naman natin kung nakalipas na yung 6 hours. So may waiting tayo. So ibig sabihin nakita na natin yun ang mga cause of delay. Isa pa, yung sitwasyon, yung kondisyon ng katawan.
meron kasing mga pagkakataon na namatay sa sakit. Iba-iba yung ano, may bloated na sinasabi, yung parang namanas, di ba? Merong mga nalunod, iba-ibang sitwasyon yan, iba-iba rin yung tagal ng paggagamot natin dyan. Yung namang kaso mo, ba't nang ganun tumagal, kaya pinasama na yung embalmer doon para magpaliwanag sa family. Hindi po kasama yung bakit. Dumating daw, pinasama. Hindi po, sir. Hindi po ako mismo. Hindi na tayo. Wow. Hinanap ko yung bakit. Sige, pag-usapan natin. Pero ito yung na-report ng chapel manager sa akin. Ha? Ang reason doon, ang kanyang mga ugat ay barado. So kung barado yung ugat, hindi magiging maganda ang pagkaka-preserve ng body. Aamoy lang yun. Meron kasing pan-test tayo dyan kung pumasok ng maayos. Yung itinataas yung kamay, para kung matigas o malambot, may mga ganyan yun. May mga signs yun. Okay, aralan din namin, postmortem, yung mga naninigas, di ba, yung nangingitim, yan. So, doon sa kaso nang nangyari sa ikahapon, ang dahilan nila, barado yung mga ugat, kaya tumagal. Kaya gusto ko rin malaman yung feedback mo after ng seminar na mag-usap ulit tayo. Okay? Pero hanggang 10 o'clock ng gabi, bago mag-11, tumatawag ako sa iyo, nag-ring naman yung cellphone mo. Ay, wala po, sir. Nandun po ako sa mismong namatay lobat po, tapos i-charge ko po sa bahay. Ay, nag-ring naman. Hindi ka po dinala, naka-charge po. Tapos hindi mo nabasa yung text ko. May text ako sa iyo, nasa sent items ko pa nga. Anyway, ano na yun, nangyari na. Kasi pagkatapos namin mag-usap ni chapel manager, binalikan agad kita. Dahil kahit ng gabi, nung lumabas kami ni Mamalu dito, may presentation pa kaming pinuntahan doon sa may Bahayang Pag-asa. So nakauwi kami mga mag-8 na yata ng gabi. Kaya na-attend ko yun sa'yo, naalala ko, ano kaya nangyari, nahatid na kaya yung patay. So pagdating ko sa bahay, lapag ko yung ano ko, kinonta ko na si CM Chari. Ganun dapat, kaya dapat naka-standby pa rin kayo kung ano yung mga developments natin. So, ulitin natin, pre-need plans, itong mga binibenta natin na ngayon na wala namang patay. Di ba? Bakit bumibili, wala namang patay? May mamamatay ba? Yan ang ating struggle ngayon kung paano ipaintindi sa kapwa natin tao na hindi po porke nakipag-usap yung taga St. Peter sa inyo, meron nang mamamatay. O kaya tinatawaran namin yung haba ng buhay ninyo. Hindi po. In practicality lang po talaga, ito po ay basic necessity na rin. Isang napakahalaga na rin preparation sa lahat ng taong na nabubuhay dito dahil hindi natin talaga masasabi kahit walang sakit biglang namamatay. Tama? Ngayon, kung meron naman tayong extra budget, why not invest dito rin sa mga ganito? Anyway, ang isang plano po pwedeng gamitin ng buong pamilya. Di ba? Ang mahirap kasi, pag hindi nila naintindihan na yung presyo ng memorial na may plano at walang plano ay talagang ibang-iba. Doble, triple ang diferensya. So, yan ang dahilan kung bakit maraming agent. Pati collector, agent din. Magbebenta tayo na magbebenta ng murang serbisyo. At kasama ang buong facilities, ang buong serbisyo ng St. Peter na pinag-uusapan natin kanina na ayon dun sa kontratang nakalagay sa likod. Okay? Tandaan natin, walang sobrang bulaklak na todo-todong garden na ganyan ha. Isang piraso lang, isang stand lang ang kasama doon. Okay? Ang tent, ang table, ang chair ay hindi kasama sa kontrata. Pero pag nag-upgrade, hindi ibig sabihin upgrading, from yung unang plano mo, tataasan pa yung package kasi may budget. Nag-upgrade lang naman dahil may budget, di ba? Tama? Ngayon, pag nag-upgrade dyan tayo talaga nakakapag-ano na, ay dapat may chairs kami, dapat may table kami. Pero, ingat pa rin tayo, may timing pa rin yan. Yan yung part ng ating customer service, ay maging leader ang bawat isa, hindi porke may BMs kayo, or may STL kayo, itapon ng problema. Dapat tayo palang leader na tayo, mag-iisip na tayo, maging clever tayo na, hindi, mali yata yung ginagawa ni Chapel. Nagpinag-aralan naman namin sa seminar, pag upgrading, meron naman kung chance na bigyan ninyo ng tent yan, bigyan ninyo po ng tables yan. Pero parating ganito, ang pagdadala ng problema. Halimbawa, mali ng Chapel, huwag na tayong gumatong, di ba? Kasi, ang Chapel, kasamahan natin yan, St. Peter Chapel nga. Tayo naman St. Peter Lifeline. Mali-mali ang chapel, nandun na, kabulukan talaga ng chapel. Pero, yung ibang tao, posible na unahin, lalait-laitin yung kamalian natin. Pero tayo, stand pa rin tayo as a team. Halimbawa, mali siya, tawagin mo na yung leader dito sa chapel kung nandun ka rin naman. Ikaw, kilala naman natin ang mga regular employee natin sa chapel, di ba? Halika nga, Kuya Boy, bakit naman ganito? Bulong-bulungan na lang, bakit naman ganito, ganyan-ganyan. Pwede bang ayusin ninyo kasi napapahiya ako dito. Pero wag na natin iparinig sa families. Kung wala silang magagawang aksyon, that's the time na kalampagin ninyo si PM, ay si STL muna,
kung hindi kaya ni STL, darating kay BM, kami ang magpapaakit niyan doon sa itaas. Diba? Pero wag na wag tayong magraratratan doon na si Chapel, ganito. Kung mga complain ha, tulungan din natin si Chapel na mapaganda. Kasi pag nasira si Chapel, sira na rin si Lifeline. Okay, so, naintindihan na yun regarding sa 30 days na mga planet offer natin. Okay, isa pa. Tama ang sagot ni Miss Edna, hindi naman tayo punerarya. Ang mga punerarya, kumikita sa patay, sa dami ng serbisyo. Ang St. Peter Lifeline, kumikita sa dami ng planong binenta. Tama? Ang punerarya, mag-o-offer ng kung ano-ano, bigas, lechon, musiko, kabayong puti, mga karwahe, aquarium type, di ba? Mga ganyan. Mga pichi-pichi, meron pang mga ganyan, di ba? Mga kutkutin na yan, bigay-bigay nila yan. Pero si Lifeline, iba ang binibigay. Anong ating ano doon? Panglaban doon. Ano naman ang kaya natin ibigay na hindi kaya ibigay ng punerarya? Yan. Cash assistance benefit. Hindi tayo namigay ng pichi-pichi, ng bigas, pero nagbigay tayo ng pera. Tama? Nagbibigay tayo ng pera. Bahala na po kayong bumili kung anong gusto ninyo. Yun nga lang, syempre wag tayo pilosopo, hindi naman agad-agad na nakuha na agad yung pera, pinoproseso. Pero alam niyo po ba, ang pinakamabilis talaga ng pag-asikaso niyan para makuha agad yung cash assistance benefit ay 3 araw lang o 4 na araw. Ibig sabihin, nakaburol pa yung patay, pinoproseso na natin yung claims nila para before man lang ilibing, na ihabol natin yung financial na tulong natin. Magkano naman yan? Ang ibibigay natin dyan, kung magkano yung halaga ng planong hinuhulog-hulugan. Whether tapos na o hindi pa tapos hulugan. Diba? Pero ang meron lang tatanggapin ganito ay yung mga insurable person. Diba? Pag mga senior na, huwag na tayo maghanap ng nito, as assistance. 2 klase ang kumukuha ng plano ng St. Peter. Pero lahat ng tao po pwedeng kumuha ng plan. Pero igugrupo natin sa 2. Yung una po ay tinatawag natin na insurable person or IP. Ikalawa, ito yung insurable person. 18 to 60 ang age. Yun lang, 18 to 60. Yung mga non-insurable person naman ay yung below 18, mas mababa sa 18, at mas mataas naman sa 60. Nakuha po natin. So, kung yan ay 18 to 60, possible na meron tatanggapin na cash assistance benefit. Pag sinabing cash assistance benefit, yan yung tulong pinansyal na binibigay ng St. Peter para sa namatayan, para gastusin nila kung saan ba man nila gustong gastusin yan. Halimbawa, yung kinuha na lang yung 110,000. Diba? 1 taon lang nakahulog, insurable person. Kahit na 1 taon lang yung nahulugan niya, halimbawa, 22,000 yun, yung annual nun, di ba? Ang nahulog lang po ay 22,000. Namatay na on the 13th month. Diba, naghuhulog-hulog. Pagkatapos ng 13 buwan, namatay na yung insurable person dahil sa sakit o kaya hindi na lang nagising. Di patay. Dapat, di ba, may babayaran pa siya na 4 na taon. Ang mangyayari ngayon, yung 4 na taon po, hindi na po natin sisingilin. Wala na, forget na yan. Paid na yung balance, di ba? Ngayon, papasok si cash assistance benefit. Ito yung pinagmamalaki natin. Yung punerarya ba na yun, kaya magbigay ng 110,000 doon sa pamilya? Hindi, di ba? Kasi sila nagdedepende lang yan doon sa ibabayad ng, ng pamilya sa serbisyo eh. Ito, ibibigay na natin yung buong service, di ba may balance na 4 na taon. Kalimutan na yan, bibigyan na namin kayo ng isang buong serbisyo, 1 taon nyo lang kami binayaran. Di ba? Yung halaga na 180,000 dapat na serbisyo, itong 110 kasi, pagdating ng sa chapel ka kukuha, walang membership 180. Parang namigay ka ng 180,000 sa pamilya. Di ba? 1 taon na naghulog. Tanungin kita, yung 110,000 at yung pichi-pichi, yung mga binibigay nila, yung mga 10, alin na mas malaki, 110,000 o yung pinang-rent ng 10? 110, di ba? Tapos binigyan mo pa ng libreng serbisyo, ang laki-laki. Tapos may gagastusin pa na 110,000. Doble.
Sino mas galante? Yung funeraria ba o St. Peter? St. Peter. St. Peter, di ba? Kaya minsan naku-corner lang tayo dahil hindi natin maipaliwanag. Pero ang dami-daming bagay na pwede mong ipagyabang na hindi, mas magaling pa rin kami diyan, mas maganda pa rin kami magserbisyo. Kung insurable person. Di ba? Pag non-insurable person naman, anong pakinabang? Ayan pala, di ba? Isipin niyo na lang. Pag insurable person pala, ang ganda-ganda. Libre na yung balanse, tapos bibigyan pa kami na kung magkano yung kontrata namin. Eh pag senior citizen na, sa non-insurable person na yan, ano naman pakinabang? Bakit papapamember ang lolo ko dyan? Kaya walang insurance. Discount. Sagot, paano yung discount? Halimbawa, yung 550 na plan nga, kinuha yung 550 na plan. O, 550 na plan. Yun ay 29,000, di ba? 29,000 ang contract price. Pag hinulog-hulugan ng buwan-buwan, yan, tinanong sa'yo, di ba? Bakit inabot ng 33,000? Ito talagang talagang actual na mga tanong sa kanya ngayon. Siyempre baguhan. Ngayon, naiintindihan mo sa seminar. Bakit inabot nga naman ito ng 33,000? Eh, 29 lang naman yung sinabi mo sa akin noon. Binigyan mo ng flyers, 29 naman talaga. Sagot. Doon po sa flyers natin, ma'am, meron pong different modes of payment. May iba-iba po tayong pamimilian. May monthly, buwanan, quarterly, every 3 months, semi-annual, or annual. Eh ma'am, nagkataon po, pinili nyo po yung monthly. Dahil sabi nyo, hindi nararamdaman, dahil mababa na yung hulog. Di 550. Ma'am, kayo po ang pumili nun ha, hindi po kami. Di ba? Decision nyo po yun, ma'am. Kaya po ma'am, kwentahin po natin yung gusto ninyong kabayaran. Di 550 times 60 months. Kasi ma'am, ang 1 year ay 12 months. Ang 5 taon ay 60 months. Tama? I-times mo po yan, 550 times 60 months. Lalabas po yan ng 33,000. Tama po. Yan yung dahilan. Pero kung kinuha niya, sabihin, ayoko ng buwan-buwan kung pupunta kolektor ha. Kasi ako, na-stress ako pag maraming pabalik-balik. Magbabayad ako sa inyo once a year lang. Di ang tawag po sa mode of payment nun ay annual. So kung annual, ang babayaran niya ay 5,800. Tama ba? 5,800 ano? 5,800 mo times 5. Kasi yearly siya eh. Diba? Kano? 20? Oh. Dito po lalabas yung sinasabi mo na contract price na ayon sa flyers. Okay, 29. Kuha po natin. Ganon din naman sa quarterly, may diferensya. Nakaka-discount tayo pag quarterly, nakaka-discount tayo pag semi-annual at annual. Klaro na po tayo dito. Okay na. So again ha, kailangan pamilyar na po kayo dun sa sagot na pag pinagyabangan tayo na, bakit halimbawa si Samson, may musiko pang binigay sa amin, di ba? Ang halaga po ng musiko ay 15,000 lang. Halimbawa, paglilibing 15,000 ang ibabayad. Eh kung ikaw ay may cash assistant from St. Peter na 110,000, buta lang yun. Kahit siguro ilang 5 musiko, kaya mo pa. Tama ba? Kaya Oo, kaya. Kuha na natin. So pwede na tayong sumagot sa kanila. O, ano pa? Bukod dito po, bukod sa nagbigay tayo ng cash assistance, marami pang libre. Meron po kaming chapel, kahit anong pong chapel dyan sa Cavite na malapit sa inyo, pwede po tayong tumulid doon. 4 na araw po yung libre. Pag wala namang chapel na malapit, ay di sa bahay na lang nila, ano pa yung libre? Meron po kaming necrological service or yung timeless tribute. Yung programa sa gabi bago ilibing, yung pinapaiyak ng mga kolektor yung mga pamilya, may mga nagsasalita, di ba? Magsisisigaw tayo doon, mahal na mahal kita, lolo, lola. Nung nabubuhay, hindi mo man lang sinabi, I love you, lolo, di ba? Nung patay na, nag-iiyak-iyak ka doon, di ba? Okay, so yun yung mga nagiging MC tayo doon sa gabi nung necrological service na binibigay. Iisipin mo, kolektor lang naman sila, di ba? Ang trabaho nila dati, kolektor lang. Ang pagkaalam natin, kolektor lang yan eh. Mag-resibo lang yan ng ganyan. Pero actually, hindi talaga sila kolektor lang. Kayo ay sales agent too.
nasa sales po kayo, sales associate po kayo. Diba? Parang unit managers ang katumbas po ninyo sa real estate. Diba? May mga agent kasi kayo, agent 1, agent 2, diba? Ang problema nyo, ayaw nyo i-exercise yung pagiging manager ninyo. Paano ka naman nga magiging manager kung wala kang ima-manage? Diba? Tama, diba? Ang hirap maging manager ng ikaw lang mag-isa. Ikaw na lahat, diba? Oh, pero kung may 5 ka man lang na SA1, eh, ramdam mo na ikaw ay leader. Unit manager ka nga eh. Katulad ikaw dati, di ba, tao ni Magda. O, manager mo si Magda, di ba, unit manager mo, SA1 ka niya. Di ba, si Lilia, under din kay Magda, ay hindi, sa'yo na yata si ano. O, di meron, di ba? Ngayon, may kanya-kanya na kayong SA1. Pero yung SA2 na walang SA1, hindi yan hindi mararamdaman na manager siya. Because ikaw lang susunod sa sarili mo. Ikaw din ang sasalungat sa sarili mo. So, dapat mag-recruit tayo. Okay. So, naintindihan natin ito. Ang pantapat natin ay cash assistance benefit. Ito yung namatay ang plan holder doon sa panahon na nagbabayad pa sila ng plan. Pero, kung namatay ang plan holder, fully paid na yung plan, ano mangyayari? Ha? May cash assistance pa din. Oh? Fully paid na? Fully paid na yung plan. Opo. Namatay yung plan holder. O anong pa ang pakinabang? Ang plan. Sige, ikaw muna. Sige, sasakyan kita. Di may cash assistance benefit pa rin po siya. O, yan. Buti na lang umupo ka ngayon sa seminar. Wala na pong cash assistance benefit kasi fully paid na po yun. Yung insurance. So, ganun po pala. Yung plan insurance. Sige, iisa-isahin natin Life na para insurance. life insurance. Ba 10 years? Ang sinabi mo kasi cash assistance benefit, di ba? So, sagutin ko, wala. Mali. Walang cash assistance benefit. Mamaya mo malalaman ko bakit. Ikaw naman ano. Wala po, wala po. Sige, okay lang kahit magkamali tayo ngayon. Mas maganda nga ito dahil ano eh, magsisink in talaga yung mga maling sagot natin eh. Okay, diretso ko na dito. Sabi ni Ate Shoni, 10 taon daw kasi naman yung insurance. Bakit naman nga nung bayad na, wala na? Diba? Okay, kung po ang ating plan holder ay namatay after the paying period, di ba, 5 years to pay. Doon sa ikapitong taon niya, doon namatay, di ba? Sa ikapitong taon niya, kung doon namatay, siguradong wala ng cash assistance benefit yan. Ano ang posibleng meron? Service. Insurance. Yung life insurance. Meron pa rin tatanggapin financial, pero iba ng tawag, extended cash assistance benefit. Merong word na extended. Importante yan. Okay. Extended. Ayan, ha? Importante yung mga terminology na gano'n. Pero ba't sinabi ko na posible na meron pang matatanggap? Hindi ko sinabing sigurado, sinabi ko posible. Bakit? Kasi meron po tayong rule. Pag binasa natin yung ating kontrata, ang sabi dyan, yung insurance natin, ay 10 years nga yun. Pero, maaaring sila ay lalampas na sa 65 years nila. So, kung alin ang mauna, Oo, ano. halimbawa, pinakuha mo yun ay 60 years old na eksaktong birthday. Ay di, hindi na yung makakasampu ng insurance benefit dahil titigil na siya sa 65th birthday niya. Tama? Kaya ang sagot, posible. Pero hindi Pali tayo insurance. mauna. Kasi pag umabot na sa 65 years old siya, kahit hindi pa man nagsasampung taon yung plano niya simula nung kinuha niya, wala na tayong hihintayin hanggang 65 nakalak na yun. Okay? Depende sa date of purchase. Walang date of purchase, mali na naman terminology. Inception date o effectivity date. Kinukot ko ha, pasensya na kayo kung medyo, pero talagang kailangan maging precise tayo. Kailangan maging eksakto yung terms natin dahil kailangan very knowledgeable tayo dito. Dahil hindi natin talaga pwedeng paglaruan yung emosyon ng taong namatayan. Diba? So maging precise. Ang tawag dun sa umpisa ng plano, inception date or effectivity date. Doon tayo nagbabase. Okay po? At doon din yung pinagbabasihan natin sa 30 days nung kung kailan pwedeng gamitin yung plano. Any plans, kailangan after 1 month. Yes. Except, meron pang except. Kung yun ay kung natural cause ang ikinamatay. Di ba dalawang klase ang pamatay ng tao? Yung una is anong pagkaalam mo?
Yung aksidente. At saka ano pa? Natural. Natural. Okay, accident, hindi natin kagustuhan, pero na-aksidente tayo, di ba? Nabagsakan ng kung ano, nasagasaan yan, nakuryente yan, di ba? Accident. Sir, yung bangungot ba accident? No. Bakit? Natutulog ka, na-accident ka ba? Hindi. Natural yun, ano? Di ba? Natural yun. Ngayon, kung accident ang nangyari, halimbawa, kabibili lang ng plan. Ngayon, nakukuha, effectivity date ngayon. After 3 days, namatay, nakuryente, halimbawa. O kaya, hindi na lang, nasagasaan na lang. Halimbawa, galing sa trabaho, uuwi na ngayon, naglalakad, nakagip ng bus, diretso patay. 3 days pa lang yun, nakukuha pa lang. Magagamit yung plan or hindi? Ikaw muna. Ha? Magagamit ang plan? Hindi po. Bakit? Wala akong 1 month. Wala pang man. Ikaw, Miss Edna. Ang alam ko sir, pagkabayad yung 650 ngayon at na-resibuhan Mm. at na-remit at na-encode at Mm. namatay, aksidente, Ah. magagamit at meron siyang cash assistance insurance. Tama. Linawin natin. Kasi yung pangyayari, accident. Accident kasi yun eh. Pero dapat, Within a day. within a day. Yung accident kasi ba na isang araw, di ba? Basta may resibo na yun eh. May Oo. resibo na, na-encode na. Oo. Meet. Pero kung ano, natural, Natural, kailangan naka 30 days muna 30 yung plan days. bago magamit yung pre-need na presyo. Diba? Pero not necessarily na porque naka 30 days na hindi na babayaran yung balance ha. Pay the balance pa rin yun bago inibig. Pero balikan ko itong accident. Yung accident, hindi na maghihintay ng 30 days. Magagamit na agad ng plan holder kasi accident nga yun. Pero ano lang ang importante pag-accident? Dapat yung pag-accident nandun siya sa grupo ng insurable person. Diba? Kahit yan na yan, halimbawa, kung mga senior citizen, kumuha na aksidente na after 2 days, wala tayong pag-usapang accident doon. Kasi nasa grupo sila ng non-insurable person. Diba? So, ang pag-uusapan lang natin ay yung mga nasa insurable person. Kung accident, makukuha agad natin kahit wala pang 30 days. Pero, ito po ang importante. Dapat 18 to 55 years old. Yung taong na-aksidente during the time of accident. Ha? During the time of accident. Baka naman mamaya sabihin nyo, ABM, nagpa-member po yan sa atin, 54 years old po siya. 54 years old. Di ba, pasok na naman, may accident insurance pa noon, ng effectivity, di ba? isang taon na lang. Namatay siya nung na-aksidente siya nung siya ay 56 years old. Wala na. Di ba? Mali pa rin, di ba? Kumbaga, 5 na po. tanda natin, importante yung pag sinabi natin yung age niya nung siya ay na-aksidente, dapat hindi po hihigit sa 55 years old. Kapo natin. Arlene, malinaw na? Opo. Okay. So, unang-una, alam na natin na pagkakukuha pa yung plan, dapat i-check ang effectivity date bago magamit yung or ma-avail yung ating pre-need price. Diba? Pag mas mataas na presyo, ang tawag doon? At need. At-need price. O, diba? At-need price, doble, triple yung presyo. Para ma-avail ng plan holder ang pre-need price na mura, kailangan maka 30 days muna yung plano from the effectivity date doon sa time na namatay yung tao. Dapat lumampas na ng 30 days kung natural yung kamatayan. Pero kung accident at siya ay pumapasok sa insurable group, kahit ilang araw pa lang yan, makukover na ng insurance. Diba? So magagamit na rin ang plano. Halimbawa, 53 years old, yung nakuha mong kliyente Arlene, kumuha ng 110,000. Nagbayad sa iyo ng 2,090 kasi yun yung monthly niya, ano? Nagbayad. Okay. Nung namatay siya, 1 week pa lang simula nung kumuha sa iyo ng plano. Okay. Insurable person siya, di ba, sa group na aksidente. Isang bayad pa lang, 2,090, 1 month. Di ba may balance pa dapat na 59 months? Okay. Ang mangyayari doon, forget na natin yung balance. Wala nang balance yun. Di ba? So, ang mangyayari nun, meron na siyang yung serbisyo at tatanggap ang family ng accident insurance na 110,000 kasi yun ang kontrata. Magkano cash out? 2,090 lang.
Diretsong namatay, tatanggap pa ng life insurance na 110,000. Ang makukuha na niya ay 220,000. Doble. Isang beses Tama. lang siya nagbayad. Ang bayad niya lang ay 2,090. Tama? Ngayon, syempre patayan, nakahigayan dyan. Ikakahunan natin yan. Yung servisyo libre na rin. Okay. Ganda pang sakyan. So ngayon, sino ang panalo? Yung umarkila ng tent na napakaganda, nagbigay ng lechon ng musiko, o itong St. Peter Land Package? St. Peter. Di ba? Yun lang, presentation lang natin para maunawaan tayo na talagang maganda yung ating binibigay na plano. Kaya lang, ito pa ang isa, actual scenario ganito nga talaga ang pangyayari pag accident. Pero pag sa ngayon po kasi ang sa atin ngayon, pag ito ay nasa contestability period, di ba ang contestability period, di ba kung natural cause ang kamatayan ay 12 months or 1 year, pag nangyari din yung accident na nandun pa sa loob ng 1 year, hindi pa nakaka 1 year, ang nangyayari po kasi protocol ngayon, nagbabayad muna ng balanse yung pamilya. Tandaan natin before naman nun, may mga pagkakataon na hindi na, wini-waive na, hindi na natin sisingilin kasi cover naman. Pero tandaan po natin, yung bagong advice po, kung nasa contestability period ito, nung na-accident, yan po ay dadaan pa rin sa investigation. Kailangan pa po yung autopsy report. May legal department po tayo na mag-i-scan itong lahat ng mga requirements na to. So, usually kasi pagka ganyan, ang viewing, 5 to 7 or to 9 days lang. So, minsan, hindi pa po tapos ang pag-aaral doon. Kung tinitingnan po kasi yan kung may foul play ba o wala bang negligence sa part ng landholder, di ba? Yung kapabayaan ba kung bakit namatay. So, may investigasyon pa. So, para hindi po ma-delay yung paglilibing, ang ginagawa po natin, nire-require muna natin yung family na bayaran muna yung balanse. And then, kung magkano man yung binayad nila, makaka-refund naman tayo pagka natapos na yung investigation na talagang yan ay talagang legitimate na accident talaga, walang foul play dyan. Gano'ng katagal yung investigation? Usually it takes, kung wala naman masyadong problema, 1 to 2 months ganun. Pero minsan nagtatagal dahil case to case basis pa rin. Minsan meron yan, ikaw nag-fill up ka. Ikaw pagka alam mo, ang pangalan mo talaga ay Asuncion. Nung kinuha ng birth certificate ng mga anak mo, wala ka na halimbawa sa mundo. For the sake of discussion lang Okay, Oo. panood. Oo. Ang pagkaalam mo, nung nabubuhay ka pa talaga, ikaw ay si Asuncion lang. Nung wala na siya, syempre may ganitong pangyayari. Makiklaim ngayon ang mga beneficiaries, yung mga anak. Nung kumuha sa NSO na copy ng birth certificate, siya pala ay Maria Asuncion. Mali sa birth certificate. Oh, so ibig sabihin may mga discrepancy. So meron pa tayong mga i-correct doon na affidavit of discrepancy, di ba? So doon tayo minsan nagtatagal. O kaya i-declare mo yung isang tao na kung anong relationship sa'yo, hindi naman natin ma-establish yung birth certificate na tutugma naman doon sa iyong marriage contract o sa birth certificate. Pero kung wala, at halimbawa, ang ginawa mo lang beneficiary, yung asawa mo, wala nang iba, labas lang yung marriage contract, okay na kayo, di ba? Pero sino mag-ayos nun yung Peter na? Yung Yes. mag-ayos? Kayo, yun itong mga agent na to. Okay. Kaya pag may mga claims, dapat alam niyo to. Ma'am, ihanda po natin ang marriage contract Ma'am, request po kayo na ng birth certificate ng mga beneficiaries lahat niyan kasi kakailanganin po natin yan. Tapos kuha ng form dito sa pag-apply ng claims. Sir, may tanong ako. What if yung beneficiary niya isa lang? And then, nauna pang namatay yung beneficiary bago namatay siya, edi wala na siyang beneficiary. Pwede namang humingi doon ng form. Meron dong yung change info, yung ina-update natin yung information. Halimbawa, magpapalagay tayo ng magpapabago. From ganitong beneficiary, ito yung additional beneficiary niya. Pwede naman po yun. Paano ito sabay? Dahil lang, di ba? Sabay silang namatay. Sabay silang namatay. O yung planholder tsaka yung beneficiary, so wala mag-claim. Ang mangyayari po nun, kung sino yung qualified, legal Magagawan pa rin ang dependence. paraan.
Opo. Kaya nga nandito ang BMs, papunta sa RMs, kami yung nag-iimbestiga, kaya nga minsan pulis-pulisan din kami, di ba? Kasi may case kasi ako ngayon, sir, ang kanyang beneficiary 65 years old. Hmm. Sabi ko, dagdagan mo pa. Paano kung nag-disappear si 65 years Tama, old? tama Dapat yun. may bata-bata. Tama yun. Ayan. Kaya nga dapat at least dalawa. Pwede Diba? pa rin. So nakukuha natin. Ngayon, meron tayong tinatawag na yung special claim din. Ang special claim yung mabilis. Kumbaga, diba, sa express parang sa mga mails, may express mail din, ganyan, di ba? Sa NSO, pag nag-request ka, may express din, di ba? Dito rin, may express din. Mas maganda nga yung pag-tribute na lang sana natin, pag SPT, ito na po yung check-in ninyo. Di ba? Sana Sir, gano'n. Okay. Kaya po kunyari, hindi ko pag-plan holder po natin yung kunyari namatay ko, di ba? Plan holder. Hmm. Hindi ko po tapos yung pagbabayad, yung payments niya. Pag po, di ba, yung po yung gagamitin dun sa chapel, wala po, kahit po non-com na po, yung, ano po yun, kami pong agent, may TA pa rin yung Yes. Eh, paano po yun? Kunwari, hindi naman po yun ako yung, di ba plan po, pinagamit, assign lang po yung plan. Hindi naman po ako yung agent nun. Di ba po kami, Hindi, wala po collector. siyang collector. Wala rin po, hindi rin po sir. Ano? Direct po siya nagbabayad sa Cavite City. Kaya nga po, Kaya kaya naman, po kasi ako yung pressure, hindi ko naman po yung, Hindi, ulitin mo. Sabi mo walang agent. hindi, may agent po siya, di ba dati yung agent niya mo yung kasama niya. So, nung nasa Tagaytay pa po, Tagaytay branch. Ngayon, nung nilipan na po siya dito sa Gentry, hindi na wala na po siya ng communication ng agent. Kahit naman daw po kasi sa St. Peter, pwede raw po magbayad. So doon po siya, kung saan po siya mapunta, mga references, doon po siya payments. Tapos ito, last 3 payments na bago lang noon sa Cavite City. So ngayon, yung plan po yung ginamit niya. So sino po yung magkano doon? Yung agent pa po niya yung mga... Ilan pang buwan ng balance? Tatlong taon po. 3 taon. Saan branch yun? Yun nga po, ibaga po yan eh. 3 buwan pa siya nakabayad dito sa Cavite. Saan nagbabayad? Hindi. Walang problema kung saan nagbayad. Kahit saan, kutin pa niya lahat ng branches, pwede yun. Kahit 60 branches kayo pagbayaran, okay pa rin yun. Sir, Ang tanong lang, exit muna ako saglit. Balik din kagad ako. Meron lang akong imimik na tao sa Robinson. Nakalimutan ko kasi. sige, sige. Iwan ko muna to. Record naman eh. Sige, Tapos sige. yan ako lang yung ano. Oo, tapos if in case na, pwede ka naman balik-balik pa dito. Sige. Okay, discuss ulit natin to. Hindi mo pa pwede sabihin na malilito-lituhan tayo dyan na kung sino na, kung saan ang branch yan. Ang reference niyan, yung NPA. Yung first plan, saan binayaran? Sa Tagaytay po yung branch. O yan, di sa Tagaytay. Yung collector niya, may collector yan sa Tagaytay. Ngayon, nagbabayad na siya, sabi mo sa Cavite City. Sa Cavite City. Paano yan, nagdidirect lang siya doon? Direct po siya sa... O pwede naman kung talagang walang nagkukolekta sa kanya, Wala po siya talagang wala. i-coordinate lang natin doon kay RM kasi walang BM ang Tagaytay. Sasabihin lang natin kay RM na, ma'am, ito naman nag-assist nung umpisa pa. Ngayon, ina-assign plan. Hindi naman nagkukolekta ang Tagaytay. I-request natin kung pwede, ikaw naman magkolekta ng service balance. Di ba ikaw naman ang nag-assist doon? O i-endorse natin yan. Okay? Pero tandaan natin yon kung saan branch yung naka-under, dapat talaga yung SA2 nun ang mangolekta. Pero dito sa pagkakataong ito, Wala po siya kahit hindi siya naman pinupuntahan ng kolektor niya. Hindi po policy card niya nga po, wala raw pong binibigay sa kanya. Ever since sila katuloy sa po siya. Wala nga nag-aasikasong kolektor, yun ang problema. Okay? So may TA ka pa doon. Nawala na ako, may dinidiscuss ako kanina. Ano na nga ba yun? May pinasok ko kasing Sana. Nandun tayo sa ano, sir, sa insurance ng edad. Yung sa 7, tapos na yun. Tapos na. Ha? Ano ba mo, sir, yung ngayon kailangan bayaran mo na yung balance yung sa accident kasi under investigation. Ayun yung last Yeah. insurance. Sige. So, under investigation, pas babayaran mo na para hindi ma-delay Sila-refund na lang. yung paglilibing sa kanya, schedule ng interment. I-refund na lang natin yun. Pero dapat po, alam niyo yung mga basic requirements. Ito naalala ko, nandun tayo sa express, yung special claim. Ito yung mabilis na pagdating sa tribute, maibigay man lang natin yung cheque na yung Oo nga.
cash assistance or extended cash assistance. Okay, paano po yun? Pag halimbawa ganyan na nangyari na at meron na po kayong birth certificate, yung death certificate, yun po pwede na natin itong i-endorse. Meron lang kayo, may form lang doon ng claimant na i-sign ng family, and then that certificate, yung other requirements po to follow na. Diba? Naintindihan natin? Pag nakuha na yung death certificate, kukuha ng ano dyan, statement of claimant dyan, tapos papirmahan sa family, dalhin nyo po agad dito sa amin, tapos i-endorse ko na po. BM endorsement po para sa express or special claim. Mabilis yun. Okay po? Kasi pag nailibing na, saka tayo mag-aayos, sinabot po yun ng 2 months, 3 months, 4 Saka po yung months. mga birth certificate po ng mga Na mali-mali po. kailangan po. Pag nagkakamali-mali, yun ang problema. At saka valid ID, tandaan natin, valid ID ng namatay at ng beneficiaries. Okay na? So malinaw na doon sa ano. Ngayon, alam po natin na pagka tayo ay nasa serbisyo, hinahanap talaga ang mga agent ng family, lalo't kayo ang na-identify ng mga kolektor. Ngayon, kung kayo po hindi magpaparamdam ng maganda doon na kayo ay may concern, na kayo ay nagkakaroon ng special way talaga para sila ay ma-comfort, hindi po yan sa inyo mag-repeat sales. Nasisira po yung ating customer service. Hindi na po tayo dadami doon sa serbisyong yun. At baka yung umattend pa doon, magba-back out pa, kung naghuhulog sa'yo, hindi yan na kontento, sabihin hindi ko natutuloy. Kasi ang pangit-pangit. Ina-ask ko din yung pong anak nun, dalawa, landholder din po, tapos yung si ate, yung isa po yung anak, kumuha po ng form, kukuha daw po siya nung kapalit ng pinagamit na. Buti nga po hindi po nag-back out. Tsaka basta ganito dyan, ang technique parate. Kung ano, halimbawa, ang personalities ng yung mga tawag dito, yung manner ng presentation ng BMs, kahit yung attitude ng BMs, pag dapat po i-adapt ninyo dahil pag pumunta kayo sa lugar ng jurisdiction ninyo ng kayo na po ang nagdadala sa branch kasi hindi na makita si BM dun eh. Huwag tayo magpakita na litong-lito tayo o kaya especially yung grooming natin, very very significant yan. Kasi kung mahina yung dating natin at ang pinag-uusapan ay kukuha siya ng 10,000 or 22,000 na magbabayad ng 22,000 kasi annual ng St. John. Tapos tingnan mo naman ang itsura mo. Kasi pagkakatiwala yung 22,000. Di ba? So, baka hindi makarating sa bangko, di ba? So, always, natin yung ating grooming. At konti namang, hindi ko naman sinabing todo-todo mag-makeup tayo. Konting lang na, di ba ganun? Pag nag-office naman talaga, may konting touch of kailangan yun. Tsaka yung product knowledge, wag po kayong mahiya na parating, sakto Wednesday or Saturday, may seminar si BM. Kahit po umupo lang kayo dyan sa tabi, medyo nakikinig tayong konti. Meron po kasi mga natatouch na mga topic or mga issues na nagkataon na yung schedule seminar na yun, doon po napatanong. Diba? Kung kayo po ay broad na ang inyong kaalaman dito sa mas marami po kayong magiging kliyente. Diba? At saka parating positive tayo. Ang problema po, ang attitude natin sa pagdadala ng problema, tayo po ay taga-solve. Hindi po tayo taga-pagpalalim, dudukalin pa natin ang dudukalin. Pagka tayo po ay ganyan ang attitude, sinisira natin ang sarili natin. Diba? Halimbawa sabihin mo, sige, bulok na nga yung ginawang yan ng chapel. Diniin mo palalo. Kasi gano'n naman talaga sila. Wala silang ginagawa doon, kundi nagkukwentuhan. Nanonood sila ng TV doon sa likod. Tapos, hindi pa sila naliligo. Diba? Wala pa silang ngipin. Ganun. Ibig sabihin, lalo natin ginagawang katatawa-tawa yung mga kasama natin. Hindi mo alam pagtalikod. Bakit iisa lang naman kayong group? St. Peter din kayo eh. Sa halip kasi nasiraan natin, kalabitin na lang natin. Hindi ba sabihin mo, ikaw pula, sali ka nga dito ha. Naamoy ko yung ganyan-ganyan ha. At saka hindi makintab yung sapatos mo. Pag nakita ka ni BM dyan, nakita ka nila Sir Alex dyan, sigurado, mga ganun ba ang tipo? Kasi pag di mo pinuna, ikaw din mapapayak. Sabihin, ano ba yun? Yung taga-bit-bit yun ng ataol, nakabutas-butas yung t-shirt, di ba? Ganyan minsan bias ang di ba? Pero, ang sabi nga natin, isa sa values natin yung professionalism natin.
Eh, pwede ba yung ganun, professional, tapos butas yung sapatos, yung dito, o pag ano, di ba? O isa pa, halimbawa, maging observant kayo dun sa ano, ang ganda-ganda na service namin dito.